December 2021, doon talaga sumumpong yung matinding allergy ko. Napagising ko, nagulat ako kasi wala akong marinig at all. So syempre matakot ako, so bigla akong bumangon. Tapos nung pagkabangon ko, doon ako talaga sumubsob. Kasi sobrang hilo, sobrang suka ako ng suka, na hindi ko na siya nakayanan. Doon na nag-start na, dinala na nila ako sa ER. Doon na nila na nalaman na yun nga, meron akong habang nagre-research ako sa sakit ko, parang lala ako na-stress kasi wala nga siyang gamot. Una-una, hindi na alam kung saan nanggaling yung symptoms. Dumating ako sa point na parang ready na akong mamatay. Na halos sumuko na ako. Actually, bumili na nga ako ng columbarium. Hindi na rin sila mahirapang palibing ako. Ako po si Nelma Ponclara, 46 years old, taga Taytay, Rizal. Dati pa akong call center agent. Nag-start yung symptoms ko, mga 1 year actually. So every month, nagkakaroon ako ng sobrang atake ng rhinitis na hindi ako makahinga. So kailangan kong uminom ng prednisone at kailangan kong umabsent sa work. Noong December 2021, doon talaga sumumpong yung matinding allergy ko. Napagising ko, nagulat ako kasi wala akong marinig at all. So, syempre, matakot ako. So, bigla akong bumangon. Tapos, nung pagkabangon ko, doon ako talaga sumubsob. Doon na nag-start na, dinala na nila ako sa ER kasi sobrang hilo, sobrang suka ako ng suka, na hindi ko na siya nakayanan. So, after po noon, pabalik-balik ako sa ER kasi hindi nila malaman kung ano yung sakit ko. Nung una, niresetahan mo nila ako nila ng Sinarisin. Pero hindi kasi siya tumalab. Nahihilo pa rin ako. So, pina-check up nila ako sa ENT. Doon na nila nalaman na yun na mayroon akong Meniere's disease. Pabalik-balik ako sa ENT kasi re-resetahan niya ako ng gamot. Sabi niya, babalikan after few months, tapos hindi naman siya gumagaling. Pinatest niya yung tenga ko, yun na nga, nabingi ako. Tapos nagpa-CT scan pa kasi they make sure na wala daw problema sa utak ko. So okay naman yung utak ko. Problema lang talaga is yung inner ear ko. Doon talaga yung cause ng matinding vertigo. Hindi siya umaalis. Struggle ko na since day 1 for 3 years. Lagi akong hilo. Yung hindi ko man lang maigala yung ulo ko, pag tatawagin mo ko, parang robot po talaga. O, nag-therapy ako sa St. Luke's pa nga. Kasi nga di ako makalakad, di ba? Parang wala akong balance. So for 3 years, pabalik-balik ako sa doktor, therapy, ENT, wala namang epekto. Tapos, yun nga, sakto noon, pandemic, pinayagan po nila akong mag-work from home. Dati kasi ako nagko-calls, tapos nilipat nila ako sa chat. Babait actually yung company na napuntahan ko. Hindi na ako makapag-calls kasi nga bingi na ako, masakit yung tenga ko. Okay naman siya nung una. Kaso after nung pandemic, ni-require na pumasok sa work. Kasi yun yung inisip ko, kaya takot din ako lumabas. Paano pag natumba ako sa labas, tas nasubsob ako, tas nauntog yung ulo ko? Pag namatay ako, parang gano'n. Hindi ko maigalaw talaga yung ulo ko. Kahit konti. Parang robot po talaga, literal. Hindi ako pinapayagan ng doktor na mag-travel. Hindi safe. So, tinanggal nila ako sa work. So, inisip ko, paano na yung family ko? Paano na yung bills, di ba, na hindi naman humihinto kahit wala kang work. Habang nagre-research ako sa sakit ko, parang lala ako na-stress kasi wala nga siyang gamot, yung Meniere's. Pag ni-research mo yung Meniere's disease, una-una hindi nila alam kung saan nanggaling yung symptoms. Sobrang hirap po kasi imagine mo yung stress na may sakit ka na nga, tapos tinanggal ka pa sa work, wala ka pang pamili ng gamot, tapos iniisip ko yung mga anak, paano na kaya ito? Parang dumating din yung time na dumating ako sa point na parang ready na akong mamatay. Na halos sumuko na ako. Actually, bumili na nga ako ng columbarium actually. Naisip ko, pag namatay ako, hindi na rin sila mahirapang palibing ako. Yung mga ganon. Ako talaga, feeling ko talaga wala na akong silbi that time kasi kahit magwalis or maghugas ng plato, hindi ko talaga magawa. Suporta naman yung kids ko kasi alam nila na hindi nila ako pwedeng sagip. Pag nakatayo ako, sila yung gumagawa ng gawaing bahay. Yung asawa ko, ngayon ba, may work naman siya, kaya lang hindi naman sapat sa bills namin. Ramdam din nila yung hirap na yun nga, may sakit ako. During the time na sobrang down na ako, nung una kasi parang nag-give up na ako, kaya lang eventually parang sabi ko, ay, hindi pwede ito, maliit pa yung anak ko. Paano na lang kapag mawalan sila ng mother, parang ang bata naman nila, kawawa naman. So sabi ko, kailangan kong tulungan yung sarili ko. So yun, naghanap ako ng something to inspire me. Tapos nakita ko yung speech ni Ma'am Rich.
sa Facebook nung tumanggap siya ng Legacy Awards. Tinapos ko talaga yung mahaba niyang speech. Meron siyang binanggit doon na sakit na gumaling na rare din. Sabi ko, ay teka lang, rare din yung sakit ko, baka may pag-asa. Tapos, ano yung salbayo na binabanggit ni Ma'am Rich? Kasi hindi ko talaga kilala yung salbayo that time. So yun, nag-research ako, tapos halos napanood ko lahat ng kwentong salbayo. And actually, nagdadalawang isip ako nung una, kasi nga sabi ko, totoo kaya to? Kasi barley lang naman to. Pero maraming gumaling. Totoo kaya? Wala na akong ibang choice. Wala lang mawawala sa akin. Sabi ko, try na natin to. Nag-try po ako ng umorder ng salbayo. Bumili nga ako nung yung malaking discount kasi inisip ko, so sobrang lala na sakit ko. Kailangan ko ng maraming salbayo. Sabi kasi nung wala daw overdose. Yun na yung dahilan kung bakit ako bumili ng marami. As in, laklak talaga yung ginawa ko. Wala na pong sukat-sukat yun. Parang si Ivana, di ba, pag iinom siya, kutsara. Ganun po, isang kutsara ako sa baso. Ganun ako uminom every time. Mula umaga hanggang gabi po yun. Megadose yung ginawa ko. Every time na inom ako ng tubig, lagi pong may salbayo. Sabi ko, siguro mga 1 taon o 2 taon, magiging okay na ako. Pero alam mo, napakabuti ng Diyos kasi 1 month, 1 week ko lang ininom yung salbayo. Nakalabas na ako ng walang tungkod. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na ganun siya kabilis. Imagine mo, for 3 years, parang ako robot na hindi ko malang magalaw yung ulo ko. Pero for 1 month and 1 week lang, nakalabas na ako ng walang tungkod. Tapos after few months, nakapag-jogging na ako. Sabi ko, galingan na mo na to. Dapat mas marami pang makakaalam ng Barney na to. Kasi nakatulong talaga siya sa akin. Napaka-grateful ko. Sabi ko, pwede pala yun. Pwede pa nang lumabas na walang tungkod. Dati hindi ko mamalang maigalaw yung ulo ko for 3 years na parang robot. After a month and 1 week lang. As ka pala ng pakiramdam, maging normal ulit. Yung salbayo lang pala sa salba sa akin. Ramdam ko talaga na hindi ko na kailangan bumalik sa doktor. Alam ko sa sarili ko na okay na ako eh. Lalo na nung after few months, nakapag-jogging na ako. So I'm very grateful sa salbayo talaga. Siya lang talaga yung tumulong sa akin. Nakakasama mo na yung pamilya mo. Masaya sila kasi nga naging normal na yung buhay namin. Nakakalabas na kami kahit papano, like out of town minsan. Walang problema. Normal na talaga lahat. Ang masasabi ko, ang salbayo is my life saver. Binago talaga niya yung buhay ko. Ako po si Nelma Panclara at ito ang aking kwentong salbayo.